Ba't nandito tayo sa lupa? Ba't tayo naging tao? May gumawa sa atin. Kung sino yung gumawa, yon ang problema natin. Ano ang tawag natin sa kanya? Sino siya? Saan tayo kukuha ng mga patutuo kung sino siya? Natural, kung paanong nalaman mong ikaw ay anak ng nanay mo, tatay mo sa pamamagitan ng mga saksi, hahanap tayo ng mga reliable witnesses o mga saksi na magpapakilala sa atin sino ba yung gumawa sa tao at sino yung gumawa sa lahat ng bagay na kinakailangan ng tao. Find the truth. Magandang araw mga kababayan. Andito na naman po tayo sa ating programang Find the Truth. Pagsaliksik ng mga katotohanan mga kababayan. Ngayon ay mayroon po akong i-share sa inyo na isang video tungkol sa kung sino ang lumalang sa lahat ng bagay. Ano ang kanyang pangalan mga kababayan? Kung kayo po ay nag-aaral, nagsusuri ng salita ng Diyos, panoorin natin ito. Baka ito ay makadagdag sa inyo ng pagsusuri o baka kayo ay makadagdag nito. So, sabay-sabay nating panoorin mga kababayan. Kunting tiyaga lang po, medyo may kahabaan po ito. Marami po tayong matutunan rito mga kababayan. Spiritually, scientifically. Kaya pagtiyagaan lang po natin ito mga kababayan. Ito po. Ito pong aming ipinag-aanyayang ito mga kababayan. Kung inyo po sanang mapagtitiyagaan, ibig namin sa pamamagitan nito ay makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng kami po ang gagawa ng pagsusuri, makikinig lang po kayo at yung aming sinuri pwede niyong questionin, pwede niyo ring tutulan. Yung aming nasuri na siya naming ihahain sa inyo, kumbaga sa pagkain, yun po kung kayo ang magsusuri, paniwala ko hindi niyo po magagawang mabuti dahil meron sa inyo mga working women, mga nagtatrabaho. Meron namang mga ama ng tahanang nagtatrabaho rin. Sa paningin ko, sa takbo ng buhay ng mga tao ngayon, halos wala na pong panahon ng tao sa pagsasaliksik na ukol sa Panginoon. The earth is full of people na ang kanilang inkling doon sa materialism. Bihira po sa ating panahon ang mayroong malaking panahon na iuukol sa spiritualism. Mas marami po sa tao ngayon ang pinagkakaabalahan yung pagkita ng pera, sa mga kabataan paghanap ng asawa, pag may asawa na, paghanap ng butas para magkaroon ng separasyon. Ayan. At paghanap ng karangalan, pag may karangalan na, may poder na, ayaw nang umalis. Ganyan po ang pangkasalukuyang trend na nakikita natin sa mundo. Ito'y nakita rin ni San Pablo nung una. Kaya sabi niya, huwag kayong magsiayon sa mood, sa takbo ng sanlibutan ito. Kaya po kami naman ay naniniwala, walang panahon ng maraming tao para mag-aral ng mga bagay na ukol sa Diyos. Minsan siguro nakakaligtaan lang ng tao yung manalangin man lang sa Diyos Hindi na siguro nakagagawa ng iba. Yung mag-ukol ng meditation na halimbawa ikaw sa sandaling oras, 15 minutos magbulay ka kung ano na ang ginawa ng Diyos sa'yo at kung ano naman ang ginawa mo naman para sa Diyos.
bihira na po siguro yung merong ganong mga pagkakataon pang naiuukol sa kanilang buhay. Kaya po kami sa aming maliit na magagawa, in our own little way, gusto namin yung amin namang nasuri, which can be considered as a lifetime achievement. Ito ho ay mula pa sa pagkabata ay amin ng sinuri, pinag-aralan. Gusto namin po itong i-share sa inyo. At para po kayo ay kung sakaling makapag-isip, sa pag-iisip nyo, baka sakaling madagdagan nyo pa yung aming nasuri o baka naman makadagdag kami sa inyong napag-aralan. Kasi maaari sabihin nyo, bakit ba naman kailangan pang pag-aralan niyang relihiyon, yung pananampalataya? Kasi ho, yung pananampalataya naman ang pinakamahalaga sa buhay natin Kayo man siguro o kukumporme, pagkapanganak pa lang ng tao, pananampalataya na agad ang pinag-uusapan Hindi ba? Yung pagkapanganak mo agad ka nang kukuha ng certificate of baptism pabibinyagan mo na yung anak mo. Pagkatapos na maipanganak at nabautismuhan o yung tinatawag na binyag, meron susunod na namang step doon, pampananampalataya na naman uli, yung tinatawag na kumpil. Pagkatapos, pagkaya ikakasal na, paparong ka na naman uli sa pananampalataya mo, kakasal, magpapakasal ka. Pagka ikaw ay tumandat, meron ka ng sakit. Pag medyo ikaw malapit ng manigas, susundo ka ng pastor o ng mga ngaral para ikaw pahira ng santo olio o banal na langis. Pag natuluyan kang nanigas, pupunta ka na naman uli sa mga ngaral, hingi ka ng bindisyon. At pag hindi ka na bindisyonan, ayaw mong ipalibing dahil wala pang bindisyon Di ba? At para maganda-ganda bindisyon, kailangan malapit sa altar. Para malapit naman sa altar, kailangan naman may magandang bayad. Di ba? Kaya, kung suma total ang pag-uusapan, lahat ng kilos ng tao, may kinalaman po ang relihiyon. Halos, ang mga taong nabubuhay sa mundo, may mga relihiyon. Hindi nga lang po tayo nagkikita-kita ng prinsipyo, paniniwala. Dahil, yun pong universal truth that must be applied by all religions, meron hong hindi nakakaunawa nun. Merong ayaw nun. Merong tumatanggi ron. Kaya yan po ang aming pinag-aanyaya sa inyo. Sana magkaroon po tayo ng pagsusuri. Babasahin ko na ba Biblia? Hindi pa natin na-i-introduce ang Biblia. Ayoko munang basahin. Ganun ho kasi ang ating ginawa nung nakaraan. Wala tayong Biblia at wala po tayong pinagbabatayang aklat. Nag-aaral tayo dun sa tinatawag na general truth, yung universal truth. Because whether we like it or not, there are things that you can't deny. You just can't simply deny. Ganito, gaya ho nung sinabi ko sa inyo nung nakaraang nagtipon tayo rito. May mga bagay, kahit walang Biblia, kahit walang anuman libro, may mga bagay tayong pwedeng pagkasundoan. Unang-una, nung nakaraan, kung natatandaan nyo, as a review, nagkasundo-sundo ho tayo roon. Nung nakaraan na tayong mga tao, kaya nandito sa mundo, may gumawa sa atin. Tama po, naniniwala kayo. Partially, napagkasunduan natin sa umpisa na ang gumawa sa atin, nanay at tatay natin. Pansamantala, yun ang ating napagkasunduan. Pero nung ating suriin, napagkasunduan din natin hindi pala nanay at tatay natin ang gumawa sa atin. Kung mayroon mang gumawa, hindi ang nanay at tatay. Dahil may tatay at nanay, hindi makagawa. Di ba? Napagkasunduan po natin yun nung nakaraan. At kung ang tatay at nanay natin ang gumawa sa atin, bakit hindi nasunod yung gusto nila? Buntis pa lang hinimas-himas na, sana ika-boy. Sana ika-boy. Kalabas-labas pala boy, girl. Di ba? Tawag doon ngayon bading.
O, di ba? Ba't hindi nasunod yung gusto ng tatay at nanay? Sabi naman ng nanay, sana girl. Sana girl. Puro sana. Nung lumabas, nung lumaki-laki ng konti, T-bird pala. Ang tawag nila ron, T-bird, tomboy, ang ibig sabihin. Hindi ang nasusunod yung gusto ng tao. Because there is one being na mas mataas sa tao and more knowledgeable na gumawa sa atin. Napagkasunduan natin, may gumawa. Ano itatawag natin sa kanya? Oh. Let us personify Him. Hindi ho natin malaan kung sino yun eh. Dahil wala tayong Biblia. Kaya kailangan magkasundo-sundo ho tayo. Sa pamamagitan ng general truth na nakikita natin dito sa mundo. Unang-una sa lahat ngayong gabi, uumpisahan ko po sa inyo, di ba, iniwan ko po sa inyo, merong nagsasabing nakita nila o nakausap yung gumawa sa atin. Di ba? Yun eh. Merong mga saksi na nagsasabi, nakausap daw nila. Nakita nila. Ayun. Kaya, hahanapin natin ang testimonya ng mga saksi. Alam niyo, di naman masamang maniwala sa saksi. Gaya nung halimbawang binigay ko sa inyo noon, na hindi mo naman nakita na ikaw ipinanganak ng nanay mo. Ba't ka naniniwalang anak ka ng nanay mo? Siyempre, may nakasaksi nung ipanganak ka. Lalo na, mahirap paniwala ang anak ka ng tatay mo. Bakit? Wala naman nakasaksi sa tatay mo at sa nanay mo. Yun gawang hindi na sinasaksihan yun. Itinatago nga yun Oh. Sigurado kang anak ka ng nanay mo dahil nakita kang lumabas sa nanay mo sa tiyan. Pero sigurado ka bang yun ang tatay mo? Hindi. Mahirap masigurado yun Until merong mailabas na ebidensya o mga saksi. Kaya ka nagtitiwalang anak ka nga nung tatay mo. Ngayon, tayo nilikha. Hindi naman tayo nagsulputan para singaw At alam nyo, singaw man may dahilan pa rin. There is reason. Bakit ang tao'y may singaw? Alin yun? Sabi ng doktor, ang singaw nanggagaling sa kakulangan sa vitamin C and vitamin B complex. Pag nagkulang ka sa dalawang vitamins na yan, magkakaroon ka ng mga mouth ulcers or tinatawag nating mga singaw. Maaari yan produkto rin ng over-fatigue, hindi ka nakakatulog, kung marami kang problema, pwede ka rin magkasingaw. Sabi ng mga matatanda, pagka ikaw naligo, hindi ka nagmumog, magkakasingaw ka, hindi ho totoo yun. Napatunayan ng siyensya na kahit hindi ka magmumog, hindi ka magkakasingaw kahit maligo ka. Basta mayroon kang bastanting supply ng vitamin C at vitamin B complex. Ibig ko lang pong sabihin, singaw man may pinanggagalingan tayo pa kaya, tayo ba singaw? Hindi rin O ngayon, ba't nandito tayo sa lupa? Ba't tayo naging tao? May gumawa sa atin. Kung sino yung gumawa, yon ang problema natin. Ano ang tawag natin sa kanya? Sino siya? Saan tayo kukuha ng mga patutuo kung sino siya? Natural, kung paanong nalaman mong ikaw ay anak ng nanay mo, tatay mo sa pamamagitan ng mga saksi, hahanap tayo ng mga reliable witnesses o mga saksi na magpapakilala sa atin sino ba yung gumawa sa tao at sino yung gumawa sa lahat ng bagay na kinakailangan ng tao. Kasi eto, bago natin puntahan ngayong gabi mga kababayan, yung kung sino yung gumawa sa atin, alamin muna natin kung gaano siya katalino, kaganda, kabait, gaano siya kamaunawain. Eto, hindi ho ba tayo tao? Naniniwala naman kasi kayong tao tayo Wala naman tayong pag-uusapan doon na tao tayo, di ba? Si Charles Darwin lang naman ang naniniwalang galing siya sa unggoy Hindi ho ba? Na tayo raw galing sa mga unggoy. Sabi ko, sa lahat ng panggagalingan, ayokong manggaling sa unggoy. Bastos kasi yung mga unggoy kung kailan may nanonood, saka nagkakalkal di ba? Manood kayo sa Manila Zoo. Tuntua siya kung kailan may manonood
Kung tayo galing sa unggoy, makakama na tayo ng ugali ng unggoy. Sa bagay, may taong mukhang unggoy talaga. Pero, hindi ako naniniwala na ang tao galing sa unggoy. Ngayon, kung tayong mga tao'y narito sa mundo, may gumawa sa atin, paano natin malalaman na kung sino yung gumawa sa atin? Dapat maunawaan natin siya. Bago natin alamin kung sino siya, dadagdagan ko lang po ng kapiraso yung ating general agreement. Meron na tayong general agreement dito, wala lang makakapagpabulaan sa atin nun. Una nating napagkasunduan, may gumawa sa atin. Ngayon, kung may gumawa sa atin, alamin natin kung gaano siya kadakila. Ano siyang klaseng manggagawa? Ano siyang klaseng gumawa? Una, siyempre siya gumawa sa atin, siya rin gumawa ng kamay, Payag kayo ron, O, payag kayo siya gumawa ng kamay natin. Payag pala naman kayo eh. Payag din kayo yung ating kamay. Ganito itsura. Ito naman ang pangkaraniwang kamay, hindi naman extraordinaryong kamay ito eh. Pareho lang din ang kamay niyo, yung kamay ko. Ngayon, yung kamay, mapapansin mo, may maliit, may malaki-laki, may malaking-malaki. Merong di masyadong malaki, merong matabang maliit dito. Yan. Ang tawag dito, hinlalaki, hintuturo, palasinsingan, hinliliit. Ito ano tawag? Hinggigitna. Ayun ang sabi ng matatanda. Sabi naman ng lolo ko, ito raw ay, sabi ng lola ko, ito raw po ay laking mangmang. Laking. Dahil walang masyadong gawain ito eh. Ito meron, palasinsingan. Ito, hintuturo. Di ba? Ito, himpipisa. Dahil, ayan, maraming ginagawa eh. Ganyan na, yan ang obserbasyon. Makikita mo, yung gumawa sa atin, ba't niya ginanito? Ba't hindi pantay-pantayan mo? Isa sa mga pangunahing suliranin ng tao, akala niya ang Diyos o yung gumawa, hindi fair. Nang gawin, ba't tayo mga tao, hindi pantay-pantayan mo? Sabi niya, bakit? Parang hindi tayo mahal ng Diyos. May ginawa siyang mahirap. May ginawa siyang mataas. May ginawa siyang pandak. Meron naman pagkapandak-pandak, unano lang talaga. Meron naman ikaw mataba. Pagkataba-taba, kahit yun din ang kainin, mataba pa rin. Kahit mag-reduce, mataba pa rin. Yun naman payat, kahit tambakan mo ng kanin at karne, payat pa rin. Para ikaw hindi tayo mahal ng Diyos, hindi tayo pantay-pantay ginawa. Sabi ko, kung nag-aral na nga ako ng mga reasons, kahit wala pang Biblia, bibigay ko sa inyo reasons ko. Kung lahat ng taong ginawa ng Diyos, pantay-pantay. Ito, ang consequences. Pantay-pantay ng taas. Yun ang gusto mo eh. Para sa'yo, kung mo ang Diyos pag-ibig, dapat pantay-pantay. Hindi, pantay-pantay tayo ng taas. Lahat 6-footer. Yun ang lalabas. Pantay-pantay din ang ilong. Siyempre, magre-reklamo ka kung di pantay ang ilong natin. Dapat pareho ang butas, pareho rin ang taas. Hindi pwede yung isa nakatiwarik, yung isa na may nakayuko, dahil pare-pareho eh. Di ba? Tapos, pantay-pantay din tayo ng balat. Pare-pareho ng kulay. Pare-pareho ng laki ng tenga, ng laki ng noo. Suma total, pagkahug nangyari yon, magkakamukha tayo. Payag kayo. Di ba ganun mangyayari? Magkakamukha. O, kung ang lahat ng tao ngayon magkakamukha, eh nagnakaw si Juan. Hinabol ng pulis. Tumawag ngayon ng patrol. May nagnakaw dito, tumatakbo. Eh, 4 yung pulis, tumatakbo rin sila. Tumatakbo rin magnanakaw. 5 na yung tumatakbo, magkakamukha. Sino huhulihin mo ron sa 5 na yun? Ha? Magkakamukha yun eh. It will cause confusion in society. Pagka tayo pinagpare-pareho ng Diyos, sa lahat ng bagay, magkakaroon confusion.
Bakit? Kung 7 kaming magkakapatid na lalaki, pare-pareho kami lahat. Nag-asawa yung panganay namin. Baka kahit sino sa amin hilahin ng hipag ko. Bakit? Pare-pareho kami. Marami ng gulong mangyayari sa sosyedad. Kukwentuhan ko kayo kapiraso. Merong isang tao, ganun ang naiisip. Bakit ang Diyos parang hindi pantay-pantay? Nakasandal siya doon sa isang puno ng duhat. Kasandal siyang gano'n, nagbubulay-bulay siya. Kita niya yung duhat, ang liliit ng bunga, pero matamis. Kita niya maliliit. Ang laki ng puno nasa malaki. Maliit yung bunga. Yung kung tinatanaw siya doon sa bandaron, merong kalabasa, lalaki ng bunga, kaganyan. Gapalanggana yung bunga Pero nakita niya yung puno ng kalabasa, ang liliit naman ng puno. Di ba gumagapang, ganito lang yata halos yung naisip niya. Ba't kaya ganun ginawa ng Diyos? Para siyang tutol. Ito, laki-laki ng puno, liliit ng bunga. Yun naman kilit-lit ng puno, kalalaki naman ng bunga. Habang nag-iisip siya, humangin, may nahulog na kumpul-kumpul na mga duhat. Sunod-sunod dumapo sa ulo niyang gano'n. Nung dumapong gano'n sa ulo niya, bigla siya sumigaw, Panginoon, patawarin mo ako. Alam niyo kung bakit? Naisip niya, kung yung palang kalabasa nandun sa mataas na pulong malaki na yon, at yung kumpul-kumpul bumaksak na gano'n, mawawalan ka ng malay tao noon, di ba? Sa lalaki nung babagsak sa'yo. Kaya pala gano'n. Naisip niya, kung doon sa bandaron, may labanos, nakalubog sa lupa. Kung yung palang labanos, inilitaw ng Diyos sa lupa, madaling mapipirwisyo, manipis ang balat Di ba, no? Lahat ng nakalubog sa lupa ang bunga, manipis ang balat. Kamote, patatas, carrots, radish. May dahilan kung bakit nakalubog. Meron naman bakit nakalitaw. May dahilan din. Mag-isip ka, bakit nakalitaw yung langka? Sige nga, pangahasan mo nga kainin yung langka, manipis babalat nun. Tatanggihan mo yung balat ng langka Maano yun parang durian, Ibig ko sabihin, sa lahat ng ginawa ng Diyos, may reason sa lahat ng ginawa. Basta may gumawa, nagkakaintindihan tayo. Ngayon yung gumawa, may wisdom. Bakit? Tingnan nyo, hindi pinagpare-pareho yung ating kamay. Maiisip mo, bakit may naman kuko? May wisdom. Hindi nga pare-pareho. Pagkakakain ka, ba? Pantay-pantay na, Susubok ang kanin, dadampot ka sa pinggan. Pantay-pantay, hindi. Kung sakaling ito ngayon pantay-pantay na ganyan, pagdampot mo kaya ng kanin, ano kaya mangyari? Intindihan nyo, mga kapatid, ibig sabihin, therefore, yung gumawa ng kamay, naiintindihan niya kung saan gagamitin ito Di ba? Alam niya. At alam nyo, natuklasan ng siyensya, wala palang tao na pareho ang fingerprints. Ito. Kahit po sinong tao, kahit magkakambal, kahit magkapatid, kahit yung magkadikit na kambal na tinatawag Siamese twins, hindi ho pareho ang fingerprints. There is no incident wherein two persons were born with the same fingerprints. Wala hong insidente gano'n. Ibig lang sabihin, yung gumagawa sa tao, binibigyan niya ng identity ang tao. Yung tanging pagkakakilanlan. Bukod sa magkakaiba na ng ilong, magkakaiba pa ng tubo ng buhok, merong magkakaiba ng itsura ng muka, may bilugan, may lapad, may masyadong mahaba ang baba, meron namang masyadong mahaba ang noo. Yun identity. Pero binigyan niya ng isang permanent identity ang tao dito sa fingerprints. Na pag-aralan ko po yan, sa siyensya, wala pala niyan na parehong tao, parehong fingerprints. Sa tagal na ng mundo, walang tao may record na nagdalawa ang fingerprints, dalawang tao pareho. Wala. Talungin nyo sa mga dalubhasa. Meron ngayong ibig sabihin, yung lumikha sa tao, mga kababayan, mga kapatid,
isang manglilikha na binibigyan tayo ng ating sariling identity. At isang manlilikhang nakakaunawa ng ating personal needs. Bakit? At tingnan ninyo, kailangan mo ang vitamin C. Ha? Wala hong vitamin C ang ating katawan. Our body does not produce vitamin C. Even a slight amount of vitamin C cannot be produced by our bodies. Ngayon, naglagay naman siya ng prutas. Puro naman maraming vitamin C. Pinya, may vitamin C. Papaya, naku, napakaraming vitamin C. Bayabas, may vitamin C. Yung kalamansi, meron din konting vitamin C. Akala nung iba, yung kalamansi, maraming vitamin C. No. Yun hong kalamansi, hindi ho vitamin C ang marami ron. Pero merong vitamin C yun. Ngayon, kailangan ng tao vitamin C para wag ka sipunin, para wag ka magkaroon ng ulcer, para maging firm ang laman mo, wala kang masyadong maraming sakit na kati, kailangan ng vitamin C. Naglagay ang Diyos ng vitamin C dyan. Naglagay yung gumawa, ibig ko sabihin. Na ano pa, ibig ko sabihin, yun yung gumawa, nauunawaan niya ating mga pangailangan. May kuko dahil may honey. Ayan. Yung gumawa, naiintindihan niya ang ating kalagayan sa mundo. Niligyan tayo ng ilong para makahinga tayo. Hindi niya naman itiningala. Dahil alam niya, pag umulan, masasagap ng ilong yung sa... wala naman tingang nakita ka nakasahod sa ulang ganon. Wala rin naman tingang nakabaliktad na ganon. Makikipag-usap kay tatalikod ka para marinig mo. Wala. Talagang especially made na ang lahat ng bagay. May wisyo. There is wisdom in creation. If we believe that there is a creator, let us know and let us acknowledge that that creator created us in wisdom. May ipinanglikhang karunungan sa lahat ng bagay. Ang manlilikha, nilikha niya lahat ng bagay na may karunungan. Maiisip mo talagang matalino, marunong yung lumikha. Mag-isip kayo, may lupa. Oh. Yung lupa, taniman mong sili. Paglaki ng sili, kainin mo. Maangang. Alsin mo yung sili. Taniman mo lang ang palaya. Yung lupa rin na yun. Paglaki ng ampalaya, kainin mo. Mapait, ano? Alsin mo yung ampalaya, taniman mo ng tubo. Paglaki ng tubo, kainin mo. Matamis. Di ba? Alisin mo yon. Taniman mo ng kasoy. Doon di sa lupa na yun. Paglaki na mo yung kasoy, mapaklan naman. Oh. Alisin mo yon. Taliman mo ng kalamansi, paglaki, namunga, maasim naman. Saan ang galing? Asim, pakla, pait, etc. Doon sa lupa. Tikman mo yung lupa, hindi naman mapakla. Saan ang galing yun? Oh. Merong ibig sabihin, napakamatalino nung gumawa. Ang talino, kailangan, alam niya kasi, hindi masarap ang sinigang pag walang asim eh. Pag walang asim, hindi mo tatawagin sinigang. Nilaga labas nun. Kaya kailangan ng asim. Nangangailangan ng tao ng asim. At ang tao, binagyan ng Diyos ng taste buds, nung panlasa, na marunong mag-recognize ng asim, anghang, tamis, pait, takla. Nandito lahat yun. Kaya mapapag-aralan mo, yung ginawa niya dyan sa mga paligid mo, nakakonekta rito sa'yo. For you to appreciate His wisdom. Para malaman mong napakatalino niya, napakabait niya, napakamaunaway niya. Imagine ang hamburger na walang paminta. Ano lasa? Maanggo. Walang sibuyas, walang bawang, walang paminta hamburger. Iluto mo, itatarin mo yung, gilingin mo yung baka, iluto mo hamburger, walang timpla. Ano kaya lasa? Ang nagpapasarap dun yung spices niya eh. Dahil yung karne sa kanyang kalagayan, hindi mo naman malalaman yung karne ganun lang eh. Oh, sige nga, kumain ka nga hilaw na karne, tingnan ko pag hindi ka nagmukhang leon. Ang pangit eh. Ha? Pero kung tao ka, alam ng Diyos, kailangan ng panlasa mo yung ganun para makain mo, nilagyan kang panlasa. Masama naman kasi kung wala kang panlasa. Dahil kung halimbawa wala kang panlasa, pait na pala sige ka pala ng sige, masama sa katawan yung pait, hihina ang atay mo. Oh. Pag puro pait, hihina atay mo ron.
Masama naman puro asin. Ha? Magkakaroon ka ng ulcer sa sikmura. Kaya, maintindihan natin, tayo at ang ating paligid, may manlilikhang matalino na pinagbagay-bagay ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Naiisip ko nga ba't kaya ako meron niyang makahiya? Nung maliit kasi ko ginano ko yung makahiya, nagtiklupang ganon, tumiklop. Di ba naman kako itong anuntot masyado naman yung mahiyain, nasanggi lang Nasanggi lang tumiklop na Hindi ako umalis. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unti na naman siyang bumubuka. Naobserbahan ko rin, yung palang makahiya, kahit hindi mo naman ganunin, tumitiklop din paglulubog na araw. Pagkagabi na, titiklop din siya. Naobserbahan ko Niisip ko sa sarili ko nung araw, ba't kaya may makahiya? Matinik naman. Hindi naman kaya lang ginawa ng Diyos to para paglaruan ko siguro, no? Dahil hindi lang naman ako tao sa mundo. Sabi ko, paano ako ito nagbibinatilyo, meron akong hipag, hindi dinadatnan. Di ba yung babae, meron silang batas na sinusunod, ano? Ang tawag doon sa Kastila, batas, regla. Doon ang galing salitang reglamento, katalagahan, di ba? Sabi ng lola ko, kumuha ka ng ugat ng makahiya, ilaga mo, inumin mo, makita mo bukas magkakaregla ka na. Kaya pala ako may makahiya, meron pala silbi yun, ano? Lalo na nung ako'y mag-alaga ng kambing sa Pampanga, naku po, gustong-gusto pala ng kambing na kainin ng makahiya. Kaya, lahat ka ako pala ng narito sa mundo, may kaukulan. Doon ako nag-isip-isip, mga kababayan. Kayo, ba't kayo nandito sa mundo? Ako, ba't nandito? Saan naman tayo nakaukol? Tayo ba nakaukol lang na tatanda, mag-aasawa, mamamatay, tapos na? Pagkapanganak, maglalaro, magtatay sa lampin, yung nanay mo, pupuyatin mo, sa kalalaban ng mga lampin. Buti nga ngayon, yung mga nanay hindi na naglalaban ng lampin, diaper na lang Ngayon, maiisip mo, yung sinasabi na yun ito, tutulan yung sinasabi ko kung hindi totoo. Ito, ginamitan ko ng obserbasyon ng buhay sa mundo Yung lahat ng bagay na ginawa ng Diyos, maiisip mo, may kaukulan. There's something good. Walang masama. Tabako man, hindi masama. Akala nyo ba yung tabako ba't sumasama? Kasi ginagamit sa mali Pero yung tabako, gamitin mo sa tama. Yung palang tabako, yung nakukuhang ron, chemical, nakakapagpa yung malolokong tao, yung taong naloloko, yung wala sa sarili, yung nagwawala sa tindi ng problema, saksakan mo pala nung nakukuha sa tabako, nare-relax, nagagamot. Yung pala gamit ng tabako. Yung ahas, yung kamandag niya, napakahusay na gamot. Kaya isang botelyang ganyan ng kamandag ng ahas, nagkakahalaga ng $20,000. Wow. Isang botelya ng kamandag ng ahas. Alam ng tao kung paano ginagamit yung kamandag ng ahas. Na pag hindi tama ang gamit, maninigas ka. Pag sa'yo nalagay yung kamandag, todas ka. Pero pag yun ay nagamit sa tamang paraan, ikabubuti ng tao. Ano pati yung Diyos na lumikha, kung iisa-isahin ko lahat sa inyo. Sa bagay, kung iisa-isahin ko man sa inyo, payag naman kayo siguro dahil totoo naman sinasabi ko. Meron na ba ako sinabing hindi totoo? Puro totoo yun those are generally accepted truths about life. Dito sa mundo, nandito tayo, may kaukulan lahat ng bagay. Pero hindi natin naiisip kuminsan, ano kaya ang kaukulan ko? Ako kaya tatanda, pagbata, magdudumi. Pag binata, aalis ng dumi. Susuklay. Pag dalagitan at medyo meron ng esti-esti. Dati tutulo-tulo yung uhog, nakikita mo sa daan, amoy araw Pag medyo na Lin, ang ganda mo. Hindi pa niya alam yun May nagsabi, ganda mo, Lin.
Pag uwi nun sa bahay, titing sa salamin nyo, maganda raw ako. Maliligo na yon. Uumpisa na yan. Totoo, hindi. Totoo yun eh. Ganon din yung nagbibinata. Ngayon, mag-aasawa, magkakaanak, tatanda, mamamatay. Ganon na lang ba tayo? Tapos, bago mamatay, kung masyadong mahaba ang buhay, tatai uli sa banig. Di ba yung matatandang malapit ng mag-ulyanin? Tumatay na sa banig yun. Kaya nga yung anak na hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa magulang eh. Pag nagtatai na yung tatay niya eh. Kung matanda ka, di ka pa mamatay. Ako'y nahihirapan na kalilinis dyan. Meron ba? Wala. Meron nga, malakas pa magulang eh. Hindi pa nagtatai sa salawal eh. Pinanalangin mamatay eh, para makuha yung mana niya eh. Amen? Tama o hindi? Kaya, kung maiisip lang ng isang bata, ang kalagayan ng kanyang magulang, kaawa yung magulang. Dahil nung ikaw bata, siya mismo tinataihan mo, wala siyang reklamo. Tuwa pa nga yung tatay, tumaian ako. Pinaian ako ng aking anak. Ikaw ngayon ang taian ng tatay mo, pakita mo rin niya, naku, tuwa ako sa'yo tatay, tinaian mo ako. Sana ganun din. Hindi nga ganun eh. Pero totoo yun, nangyayari sa buhay ng tao. Ngayon, what is the reason behind all these things? Kung mag-aaral tayo, may matalinong manlilikha, marunong, maunawain, mabait. Ba't hindi naman mabait yung binigyan ka ng asawa? Palagay mo ginawa tayo, puro lalaki, ano kaya mangyari sa mundo? Mamamaho ang mga kasilyas dyan, maniwala kayo. At may babae na, pagka babaeng kamay, mamamaho rin ang kasilyas mo. Di ba? Pero palibasa, maunawain yung Diyos na lumikha, gumawa ng babae, taga-sulsi. Di ba? Taga-plancha, taga-laba. Lalaki, kung maglaba ganun ang kusot Hindi man maggasgasan yung tela dahil kung di marunong Tapos piniganan, pabaliktad na gano'n Sampay na. Kaya yung brief pag lalaki naglalaba 3 linggo lang kulay kaki na dati puti yun Hindi kailangan pala may babae rin, Isipin nyo. Kaya kung iisipin natin lahat-lahat ng bagay na ito, tayong lahat magkakasundo. Mayroong lumikha, matalino, mabait, maunawain. Yon ang lumikha. Lahat tayo ba ngayong gabi, dito sa hall na ito, pumapayag mga kapatid na may manlilikhang mabait? Payag kayo? Matalino? Nauunawaan ang ating kagustuhan? Payag kayo? Sino yon? Maraming sagot. Sino ang paniniwala natin? Diyan tayo magkakaproblema, mga kababayan. Payag kayo? Lumutas na tayo ngayon ng problema. Humanap na tayo ng lead, ng saksi. May lumikha. Sino siya? Maraming nagsasabi, nakita nila siya narinig. Ngayon. Kanino tayo maniniwala? May nagsasabing si Jesus yun. May nagsasabing yun ang Diyos Ama. May nagsasabing yun daw si Jehovah. May nagsasabing yun daw si Yahweh El Shaddai. Sino kaya totoo? Naniniwala ba kayo dun sa lahat na yun? Umamin lang tayo sa sarili natin. Naniniwala ba kayo sa lahat na yun? Naniniwala kayong ang gumawa sa atin si Jehovah? O kaya si Yahweh El Shaddai? O si Jesus? Naniniwala kayo? O yung Ama? There must be somebody who made us, who created us. But who is He? Pag ang paniniwalaan natin, mga pastor, sabi nung iba, ako Mr. Soriano, ang paniwala ko dyan, parang Christmas tree lang yan. Ang Christmas tree ka, malaking malaki sa ibaba. Pero habang tumataas yun, nagkikita-kita yun dun sa isang punto. Kaya lahat na relihiyon na yan, lahat yan sa Diyos yan. Kahit anong relihiyon sa Diyos yan, wala namang masama dyan Payag ba kayong walang masamang relihiyon? Payag ko kayo?
Yung relihiyong itinayo ni Jim Jones sa Guyana, tinuruan ng kanyang mga miyembro na nakabasa sila sa Biblia, kung ikaw daw ay sumasampalataya, ikaw daw ay kahit uminom ng laso, hindi ka mamamatay. Uminom ho sila ng lason. Nakasulat yan sa Guinness Book of World Records. Mass suicide, 913 of them perished in a day because of cyanide. 13 tao pinatay sa pagtuturo niya, kahit daw uminom ng lason ay hindi mamatay. Nanigas lahat sila, pati siya nanigas. Sa Diyos ba yung relihiyon na yan? Tama ba yun? Siguro, konsyensya niyo ang papanalungin, hindi kayo papayag na yung tama. Pero mo namatay pati mga inosenteng bata. Pinainom ng cyanide. Eto pa isa. Natatandaan nyo nung araw dito sa may Top Avenue sa Inkimboy, yung lapi ang malaya. Alam nyo ba yon? Baka yung ibang tao hindi na alam yun ngayon. Matanda ng samahan yon. Yun yung lapi ang malaya, itinatag ni Valentin de los Santos. Alam nyo kung sino si Valentin de los Santos? Isang matalinong tao si Valentin de los Santos. Bakit? Siya ho ang nakaimbento ng traffic light. Ayan, baka hindi alam ng kabataan ngayon. The inventor of the traffic light that is being used worldwide, yun hubang pula, yellow, at green, ang nakaimbento nun para ilagay sa kalye, si Valentin de los Santos. Siya rin ang nagtatag nung tinatawag na lapi ang malaya. Alam niyo ang paniwala ng mga yon? Sila raw pag sumasampalataya sa Diyos, hindi tatabla ng anumang sandata. Nako may daladalang mga itak ang damit nila, bandila pa red, white, and blue. Bata ako noon, siguro mga 8 taon ako. Nilusob nila yung mga PC. Nung araw may PC pa, yung Philippine Constabulary, ngayon wala na nun Nilusob nila yung PC nakaabang doon. Nung malapit na sila, may daladala ng itak, lalaban sila sa mga PC. Nagpaputok yung mga PC ng masinggan. Patay, ang dami sa Inkimboy. Nung pumunta ako sa may gasolinahan, dahil dun ho nagtitinda yung tiyahin ko, nakahilera nun, binata, matanda, nangakabarot, sayang, parang mga katipuner, nakahilera, patay. Sa palagay nyo kayong tatanungin ko, mabuti bang relihiyon yung itinuro ni Valentin de los Santos? Bagaman mabuting inventor si Valentin de los Santos, mabuti kaya yung relihiyon tinuro ni Valentin de los Santos? Kayo, konsyensya nyo, tanungin nyo, mabuti o hindi? Pag sinabi nyong mabuti yung, pwede na ho siguro tayo maghiwa-hiwalay. Sabi ko, napakasamang relihiyon nun. Pero mo, turuan mo mga miyembro mo, hindi sila tatabla ng bala. Kaya kung mo hindi tatabla ng bala, lalaban yan kahit sa otoridad. Merong ganong relihiyon ngayon. Mabuti kayang relihiyon yun? Yang mga yan, na nagtuturo ng kanilang mga Diyos, sa Diyos kaya lahat yun? Ano ang sagot nyo? Sa Diyos kaya silang lahat? Kung sa Diyos lahat sila, ba't nag-aaway-aaway sila? Mabuti kaya yun? Yun sa Cubao, yung 2 born again, nagkatapat, nagkaasara, nagbubugan, nasa dyaryo yun. Nagbugbugan, pinag-aagawan nila yung magbibigay ng ikapu sa daan. Nagbugbugan sila, 2 grupo, pati nga yung security guard, nabukulan Kung hindi naawat, patay yung security guard doon sa Act Theater. Ano? Yun kaya mabuti. Sa Diyos kaya yung mga relihiyong ganon? Ngayon, ang tanong, kami, hindi naman kami gumagawa ng ganon. Sa Diyos kaya kami? Kami ko, hindi ganon. O dahil ba hindi ka ganon, sa Diyos ka na. Palagay ko, hindi mabuting sabihin natin, ako sa Diyos, kayo sa Diyos. Mas maganda, sabihin ng Diyos, tayo'y Kanya. Di ba ganun ang mas maganda, no? Di ba mas maganda yon, ano, mga kababayan? Kasi kung tayo tatanungin, lahat naman tayo sa Diyos Sino sa inyo hindi sa Diyos? Sige, ngayong gabing ito, amin tayo. Umamin lang kayo. Wag lang tayong plastic. Sino rito sa inyo ngayon sa demonyo? Taas ang kamay. Ibig sabihin, kung walang tumataas ng kamay, pati sa balcony, tayong lahat sa Diyos. Sa paniwala natin. Pero matatanggap nyo bang sa Diyos tayong lahat? Hindi. Kaya nyo bang konsyensyahin tanggapin sa Diyos tayong lahat? Na tayong lahat mababait?
Kayo ba hindi kumakaliwa sa asawa? Sino sa inyo kumaliwa na sa asawa? Huwag nyo na ho taas ang kamay nyo at baka andyan ang asawa nyo. Sino sa inyo ang dumabog na sa magulang mo? Ha? Sino sa inyo ang nagkaroon na ng masamang isipin sa kapwa na ikaw sana'y masagasaan ng tren? Ha? Sino sa inyo nagnakaw na? Sino sa inyong babae ang kumaliwa na nung wala yung mister nyo? Sigurado ko meron nun eh. Payag ko kayong meron nun? Meron. Kaya nga nababalita sa Saudi. Pagbalik dito nung nag-abroad eh, napakasakit, Kuya Eddie. Bakit? Biro mo, nang iwan ko ika, dadalawa sila. Ngayon, 3 na nung bumalik ako. O, tamo. Ano ibig sabihin nun? May mga taksil na asawa sa asawa. Sa kabila ng katotohanang nagpapakahirap yung asawa niya sa abroad, natitiis niyang lagyan ng taing kalabaw sa ulong asawa niya. Kaya pagdating mo sa Pilipinas naka-necklace pa dahil maraming pera galing sa Saudi o kaya sa Japan nakasingsing pa si lalaki. Akala mo kung sino lalaki. Yung pala pag uuwi niya doon sa kanilang baryo pinagtatawanan siya dahil yung misis niya buntis ng kagampan. Wala naman siya 2 taon. Paano nabuntis ng kagampan yun? Para kang naglalakad na meron kang damong Maria sa ulo, na may corona kang tinik, di ba? Ganun yun. Totoong nangyayari o hindi? Yan ang sinasabi ko sa inyo, puro totoo yan Ngayon, tayo ba ngayon lahat dito sa Diyos? Ako po naniniwala, mayroon sa ating sa Diyos. Pero hindi tayong lahat ay sa Diyos dahil meron tayong ginagawang labag sa Diyos. O ngayon, kung may Diyos, tawagin na muna natin pansamantalang Diyos. Ang tanong natin, sino siya at sino ang magpapakilala sa atin? Sino ang tatanggapin nating magturo sa atin ng Diyos? Meron bang pwedeng magturo sa atin ng Diyos? Yung gumawa ng lahat ng bagay, tayo naman lahat ngayon, hindi pa tayo tao meron na yung mga yan? Sino ngayon ang tatanggapin nating magturo sa atin? Parang itong building na to. Nung gawin pala ito, 1953. Ibig sabihin, 6 na taon pa lang ako. May building pa rin. Dahil nang nanood ng sine rito nung araw siguro, no? Hindi na natin kilala kung sino nanood dito. Pero totoo na ito nung araw sine. Sino ang tatanungin natin? Ang alam kong tatanungin ko rito si Mang Kaloy. Siya katiwala rito. Alam niya kung ano pasikot-sikot dito Nagtataka na nga ako, dahil palang kwarto nito. Kung naupa-upahan kong ito Punta ko rito, may kwarto. Punta rin, may kwarto. Ang dami. Akala kong inupahan ko, ito lang at saka yung harap doon, saka doon. May nung pasukin ko ito, katakot-takot ang kwarto dyan. Mga nagtago. Nagugulat na lang ko, pagpasok yung kwarto na naman pala yun. Baka kaya ako pagpasok kong gano'n, may multo road. Ano? Totoo pala, no? Ganon. Sino ang tatanungin mo? Siyempre, may master dito. Ganon din ang pag-uusap pagdating sa pananampalataya. Huwag nating gawing masama ang Katoliko, ang Protestante, huwag ang Sabadista, huwag din ang Mormons, huwag din. Lahat sila'y pakikinggan natin in our search for the reason why we are here on earth. Because there is a Creator. Undoubtedly, meron lumikha. Sino siya? Kanino natin siya ipagtatanong? Ayan. Gusto niyong malaman kung sino? Umpisahan na natin, mga kapatid, ang habang introduction nun. Umpisahan na natin. Tanungin natin, pumapayag ba sila, mga kapatid? Payag ba sila na mayroon talagang lumikha sa lahat ng bagay? Payag ho ba sila? Dala-dala ko po rito ang 6 sa major religions dito sa ating bansa. Hindi lang 6. Eto po. Nandito, the world great religions. Pag sinabing great, mga dakilang religion, mga dakilang samahan, major religions in the Philippines. Yan, andito yan. The religion of truth. Andito yan. The Book of Mormons. Yan. Dami.
ang Biblia. Yan. Suppose, nasa neutral tayo. Ang saksi ni Jehovah, nasa neutral tayo. Pagsama-samahin natin sila lahat. Which of this book are you going to pick? To choose and to believe and to rely on. Let us put them all into test. Paeg kayo? Testingin natin sila lahat. Paeg kayo? Unahin natin ang Mormons. Siguro kilala ito nung iba sa inyo. The Book of Mormons. Yan. Hindi ho natin sila papasamain, ano? Kukunin lang natin yung paniwala nila kung may Diyos nga. At kung sino yung lumikha ng lahat ng bagay. Eto ho, babasahin ko ang Book of Mormon. Eto. The prophet Joseph Smith, he translated the ancient writings inscribed in gold plates, from which the first edition of the Book of Mormon was published in 1830. Si Joseph Smith daw ang nag-translate ng mga inscription sa golden plate, mga platong ginto, mga pira-pirasong ginto, may mga nakasulat daw tungkol sa Diyos. Si Joseph Smith ang nag-translate noong 1830. Itong Joseph Smith na ito, bakit daw siya nag-translate? Ito babasahin natin. The Book of Mormon, an account written by the hand of Mormon upon plates, taken from the plates of Nephi. Wherefore, it is an abridgment of the record of the people of Nephi and also of the Lamanites, written to the Lamanites, who are a remnant of the house of Israel, and also to Jew and Gentiles, written by way of commandment and also by the spirit of the prophecy and of revelation, written and sealed up and hid up unto the Lord, that they might not be destroyed, to come forth by the gift and the power of God unto the interpretation thereof, sealed by the hand of Moroni, and hid up unto the Lord, to come forth in due time by way of the Gentile, the interpretation thereof by the gift of God, God the Almighty, the Creator of all things. Ayan. Sino raw po ang gumawa ng lahat ng bagay? Siguro hindi ko naman dapat na paliwanag pa eh. Meron silang sinasabi rito, God. Diyos sa Tagalog. Sa Inche, Te. Sa Latin, Dio. Sa English, God. Sa Tagalog, Diyos. Ayan. Ang tawag nila rito dahil sila English, God. Ayan. Doon daw nanggaling ang Book of Mormons. Galing daw po ito sa Diyos. Kung tayo nagsusuri, huwag natin silang iinsultuhin. Itabi natin to. Galing pala naman sa Diyos tong Book of Mormons. Pahalagahan natin. Ilan na ngayon ang ating pag-aaralan? Ngayon, kung lahat ng itong librong ito'y dadaling ko rito, hindi ko kakasya sa jeep eh. Kaya, kinuha ko na lang itong World's Greatest Religion. Hinduism, Buddhism, Taoism, Confucianism, Zoroastrianism, Jainism. Magkakaroon na kayo ng ideya kung sino-sino yan. Meron dito, Prophet Baha'u'llah, yung nagtuturo ng Baha'i faith. Meron dito sa Sampaloc yon, malaki lugar nila ron. Dito sa Pilipinas nandyan eh. Meron hong Hindus dito sa Divisoria. Meron ho ako suki dyan, Buddhist. Suki ko sa Sotanghon. Meron ho akong kilala na sa Divisoria rin, ang paniniwala naman, Shinto. Ano pat kung iisa-isahin kong basahin sa inyo lahat ng mga libro ng pananampalataya,
Meron pa rito isang... Ang pangalan ng Diyos daw, Yuwa. Yuwa. Yun daw original pronunciation, Yuwa. Ang hirap i-pronounce, Yuwa. Kaya pag mananalangin ka, Yuwa. Mahirap i-pronounce. Ha! Ano kaya mangyari sa atin? Palagay ko, malaki-laking assignment ito, mga kababayan. Pero, hindi tayo mahihirapan. Bakit? Bago ko dalhin dito sa inyo ito, sinuri ko na lahat ito eh. Bago po tayo nakita-kita ngayong gabi, alam ko na itong laman itong lahat ng ito eh. Gusto nyo akong subukan? Pwede yun. Mamaya, pag open forum. Ha? Pero, ako po ang aakto na, kumbaga, nagsuri na magbibigay sa inyo impormasyon. Kumbaga, ang tawag nila doon yung reporter, ano? May daladalang impormasyon. Isang bagay ang mapapatunayan natin. Lahat sila payag. Diyos, na, Diyos, oh, Diyos, agreed? Meron ho ba Diyos? Meron ho lumikha? Kung ang tawag nila lahat Diyos, sumunod na muna tayo sa dami. Daanin natin sa dami. Kaya tawag nila Diyos, maki-Diyos na rin tayo. Tawagin na rin ho muna natin siya na Diyos. Payag ho kayong tawagin natin siya Diyos. Sino ho ang hindi ayaw pumayag na hindi siya Diyos? Therefore, agreed. May lumikha. Ngayong gabi, agreed uli ang lumikha Diyos. Pansamantala, tawagin natin siya sa pangalang Diyos. Ngayon, yun Diyos na yun. Sino yun? Ha? Puntahan natin Mormons. God, yung Diyos, has a body of flesh and bones as tangible as man's. Tatagalogin ko. Ang Diyos may katawan na may laman at buto na nahihipong kagaya ng tao. Aba, ang Diyos pala ng Mormons, pareho natin, may laman at buto. Yung pala ang kanilang Diyos. Tignan ho natin ang Diyos ng Biblia. Payag kayo sa Biblia naman? Eh kung pumayag kayo sa Book of Mormons, ba't naman sa Biblia hindi kayo papayag? Sa Book of Mormons, ang Diyos may laman at buto na nahihipo kagaya ng tao. Sa Biblia, ano naman ang Diyos? Eto ho, bigay mo talata, yun lang ang kainaman ng Biblia, no? Eto, ang Diyos ay Espiritu at ang sa Kanya'y nagsisisambay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Ano ho ang Diyos? Espiritu. Sabi ng Biblia. Ngayon, pagka ho sinabing Espiritu, ayon sa Biblia, ano ho ang kahulugan ng Espiritu? Basa. Sapagkat ang isang espirito'y walang laman at mga buto. Ano ang sabi? Ang Diyos ay Espiritu. Sabi ng Biblia, yung Espiritu, wala laman at buto. Teka, malaking away ito. Sabi nito, ang Diyos may laman at buto. Sabi nito, ang Diyos, Espiritu. At kung Espiritu, wala laman at buto. Ano gagawin natin sa dalawang ito?
Magkakontra ho eh. Doon sa isa, may laman at buto. Dito, walang laman at buto. Alin lang gusto nyo? Alin dito ibabalibag ko? Masama naman pag binalibag natin. Huwag muna natin balibag. Konting tiyaga pa. Biyaan muna natin sila. Mag-away silang dalawa. Bak tayo mag-aaway. Huwag tayo mag-away. Biyaan mo na lang sila mag-away. Dalawa, di ba? Tingnan natin kung sino man nanalo. Ha? Palagay ko, matinding away ang mangyayari ngayong gabi. Sabi nung isa, ang Diyos may laman at buto. Sabi nung isa, ang Diyos ay espiritu, walang laman at buto. Sabi nung isa, ang Diyos ay espiritu, pero hindi nanganganak at hindi rin ipinapanganak, hindi rin nanganganak. Naisip ko, si Kristo ba, kaninong anak? Di ba paniwala natin, si Kristo anak ng Diyos, ano? Oh, mag-isip kayo. Ito ang sinasabi ko sa inyo, totoo ito. Ang tanong ko sa inyo, lahat ba ito tatanggapin natin? Ako, naguguluhan na isip ko nung umpisahan ko yan eh. Sabi nung isa, may butot laman ng Diyos. Sabi nung isa, wala raw butot laman ng Diyos. Sabi nung isa, Diyos ay espiritu. Sabi naman nung isa, yung Diyos na espiritu, hindi pinanganak. Tama yun. Paniwala ko, hindi naman talaga ipinanganak ang Diyos eh. Pero yung sumunod, di yata ako naniniwala. Hindi raw nanganganak ang Diyos. Dahil daw espiritu, hindi nanganganak. Nag-isip ako, sino ba nanganak sa akin kako? Nanay ko. Tama. Yung nanay ko pala, pinanganak ako. Kayo, pinanganak din kayo ng nanay nyo. Tama o hindi? Tanong, sino gumawa sa nanay nyo? Di ba pinagkasunduan na natin ang gumawa Diyos? Sino gumawa sa nanay nyo? Sino gumawa sa nanay nyo? Yung nanay nyo, marunong manganak o hindi? Pinanganak ka nga eh. Yung kayang gumawa sa nanay mo na marunong manganak, hindi marunong manganak. Para bang mali, nonsense. Na maniwala tayong yung nanay natin na ginawa ng Diyos marunong manganak, yung Diyos na gumawa sa nanay natin, hindi marunong manganak, parang hindi ko matatanggap. Matatanggap niyo mga kababayan? Ako parang hindi ko matanggap eh. Yung espiritu raw hindi nanganganak. Sino nagsabi sa'yo? Kung yung laman na ginawa ng espiritu pwedeng manganak, yung pa kayang gumawa ang hindi pwedeng manganak. Mag-isip din kayo. Huwag niyong tanggapin yung sinabi ko. Mag-isip din kayo. Sa 4 na major religions in the world, meron na tayong malaking confusion. Pero bigyan natin sila ng katwiran. Ang Diyos na may espiritu, hindi nanganganak. Ngayon, sabi naman ng Biblia, ang Diyos nanganganak. Nanganganak ang Diyos. Kaya nga may anak ang Diyos eh. Kayo, anak ba kayo ng Diyos? Yan. Yan ngayon ang malalaking problema. Diyos pa lang ang pinag-uusapan natin. Away ng katakot-takot ito. Anong pipiliin nyo? Mormon, Biblia, Kristyanismo, Budismo, Satanismo, lahat ng ismo, Espiritismo, mga ismo-ismo, mga ism-ism, Confucianism, Buddhism, Jainism, Zoroastrianism. Ang dami. Sabi naman nung isa, ang Diyos daw, tubig. Maniwala ka. Kaya pag nasuka ka, may tubig, naisuka mo ang Diyos. Yung Diyos, yun daw tubig, Diyos eh. Eh, tinanong ako ito, isang basong tubig. Ano to? Tubig o. Mali ka. Ba't ka ako, Dok? Ano yan? Diyos yan. Kaya pag ininom mo, nabubuhay ka. Dahil ininom mo ang buhay. Para si unti-unti nating inumin ang tubig ng buhay. Eh, yun daw buhay yun ng Diyos. Kaya buhay ang ininom mo, Diyos ang ininom mo. Buhay ang ininom mo eh. Eh, nung masuka ka, Diyos din ang isinuka mo. Eh, nung maihi ka. Ngayon,
Payag ba kayong gano'n na lang tayo? Mabitin tayo sa ganong contradicting faith, contradicting doctrines of diverse faith and diverse prophets kuno. Contradicting. Magkakaiba. Magugulo tayo. Ano sabi ngayon ng Diyos? Papayag ba tayo ngayon na ang Diyos ganong kagulo? Basa 14:33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Magulo ba ang Diyos? Palagi ko rin, di nga magulo ang Diyos Tingnan ang Diyos, maayos. Magbasid ka sa lahat ng bagay sa mundo. Maayos ang Diyos Tingnan mo yung araw, maayos. Buwan, maayos. Bituin, maayos. Hindi pwedeng yung araw sisikat sa silangan bukas. Pag sinumpong yung araw at nagalit, bukas sa kanluran sisikat, abang ka lang abang, doon pala lumitaw. Hindi pwede yun. Maayos ang araw. Maayos ang Diyos, maayos ang halaman, maayos ang kanilang mga panahon, maayos pati lahat ng kanilang pamumulaklak, pamumungay, maayos. O ngayon, ito ba kasi pinag-aaralan natin? Maayos ba to? Magulo. Sabi nung isa, yung Diyos daw hindi nanganganak. Sabi nung isa, yung Diyos daw may anak at ang anak ngay si Jesus. Sabi naman nung isa, yung Diyos daw may butot laman. Sabi nung isa, wala. Di ba magulo yan? Para mawala ang gulo, ano gagawin natin? Alam ko na. Ewan ko kung papayag kayo, alam ko na ang gagawin natin. Bawat isa rito, basahin natin. Payag kayo? Payag kayo? Para tayo maligtas. Bakit to? Ang usapan sa reliyon, yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Sa ayaw mo sa gusto, may dadating na wakas, mamamatay ka. Pagkatapos maghuhukom, sabi nga ng pasyon, at sa balye ni Hosapat ay hihipa ng pakakak ang anghelang magtatawag at ipupukaw sa lahat, ito ang ipangungusap. Bangon kayo mga patay, magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman. At mo, may paghuhukom Sa ayaw mo sa gusto, maghuhukom ngayon, ang tanong ko sa inyo, mga kababayan, ano ang gagawin natin? Are we going to ignore these facts? Babaliwalain na rin ba natin itong napagbabasa natin ito? Hindi na natin ito susuriin. Isa-isahin natin. Babasahin ko ang Book of Mormons para sa inyo. Alam kong wala kayong panahon Babasahin ko ang Biblia para sa inyo. Babasahin ko ito para sa inyo. Lahat ng mga aklat tungkol sa reliyon, babasahin ko. At awa ng Diyos, nabasa ko na ho. Papakita ko na lang sa inyo kung ano yung nabasa ko. Iisa-isahin natin. Ngayon, ganito. Kung conforme kayo, pag binasa natin ito, pag nakakita tayo ng nagsisinungaling siya, anong gagawin natin? Balibag na natin. Kaya lang, wag. Pag binalibag natin, wala na tayong ebidensya sinungaling siya. Biyaan natin siya dyan. Tama o hindi? Ayan. Pag nakakita tayo rito ng kasinungalingan, tigilan na natin. Payag ho kayo ron. Babasahin natin to. Pag nakakita tayo ng kasinungalingan, payag kayo? Tatabi na rin natin siya? Pwera na natin. Ito, babasahin natin. Pag nakakita tayo kasinungalingan, ano gagawin natin? Huwag yung pampaparikit, tatabi natin. Yan. Ngayon, ito babasahin natin. Pag nakakita tayo ng kasinungalingan, ano gagawin natin? Tatabi rin natin. Maghahanap tayo nung walang kasinungalingan. Paano natin malalaman kung totoo kung kasinungalingan? Pag hindi mo maia-apply, kasinungalingan. Di ba? Ito ang katotohanan, papakita ko sa inyo. Katotohanan ba na kayo'y humihinga? Katotohanan ho? Totoo. Damahin mo. Meron nga. Oo nga.
Hindi mo naman maramdaman, hindi mo man makita kung ano yung hininga, kung ano kulay, ano. Pero naniniwala ka. Sabi ng iba, ay ako hindi ako naniniwala pag hindi ko nakita. To see is to believe. Tanong ko sa'yo, nakita mo na ba yung isip mo? Hindi. Nakita mo na? Eh hindi pa. Wala ka palang isip eh. Payag kayo? Kaya, para malaman natin kung alin ang totoo, kung alin ang kasinungalingan, hahanap tayo ng pruweba. Kung kasinungalingan nga, kung katotohanan. Halimbawa, sabi ng Book of Mormons, may ginto raw sa ilalim ng main theater. Hukayin natin. Pag nakita natin walang ginto, biro mo 20 piye na hinuhukay, bumili ka pa ng makina, pangalis ng tubig, takot na hukay. E nung nakaka-100 piye na, sabi ko doon sa mga nagpupunta sa akin, brother, pwede ba huli kaming humingi ng isang kabang bigas? Bakit? Naku, talaga ikaw may ginturo na kaya lang wala na kaming makain. Eh di, parang awa, binigyan ko isang kabang bigas. Humingi ng 2,000 piso pambili raw sardinas. Nung sumunod, gaano na ba ako kalalim ang nahuhukay nyo? Meron daw nakasenyas doon, rarim pa. Hukay. Nakakita naman senyas, rarim pa. Hukay na naman. Gaano na ako nakalalim na hukay nyo? Mahigit na ika 100 piye. Sino ka akong hapon ang magbabaon ng ginto 100 piye? Di inabutan sila ng Amerikano, pati sila nalibing doon. Nung daw aalis na ang hapon dadating Amerikano, nagmamadali, nilibing ang ginto. Ba't naman nililibing na 100 piye? At saka saan sila kukuha nung pangalis ng tubig doon eh, kaya lalim-lalim na ang sibol eh, pagka tigilan mo na kakuyat, walang ginto sa ilalim yan, hindi totoo yan. Aba, yung pala naman eh, ang ginto ay nasa kaintalang, meron dong ita. Ano pangalan mo? Sinama nung isang kapatid sa akin, ano ka ako pangalan mo? Hindi ho marunong ng Tagalog yan. Ah, ganun ba? Eh, asa ng ginto mo? Andun daw. Eh, saan daw ka ko yun? Sa bahay. Pwede ba ako magdala ka sample? Hintay kami, 2 oras. Pagdating may sample, ginto. Sabi ko, pwede ba sandali lang? Hintay mo ko rito. Biro mo, 100,000 lang daw yung isang bara ng ginto, eh 3 kilo. Bay, 4 na milyon yun. Ha? 100,000 lang, laki ng tubo ko ako sa loob-loob ko. Takbo ko sa ahensya. Ma'am, pakisuri nyo akong ginto ito. Suri, may ginto. Oh, kinabahan ako, totoo pala. May ginto. Pero, hindi ko ginto lahat yan. Ilan yung porsyento niya ng ginto? Siguro ka, 5%. Eh, yung iba ka ko, baka lang ika yun. Kinuwenta. Eh, kung 100,000 ka ako, 3 kilos, ganun. Ah, ang halaga ika nung isang bara niyan, kung makukuha mo yung ginto, kagaya ng portion ng ratio nito, ang ginto karon ay siguro magkakahalaga ng mga 35,000. Eh, 100,000 ako sa binibenta. Balik kami. Asa na ako yung ita? Wala na, ika, umalis na. Naku, nahalata pa lang ipasusuri ko yung ginto. Lumayas na. Eh, yung isa hindi nagsuri, binili. 8 bara, 800,000. Ayun, naloko. Kaya kailangan magsuri eh. Pag hindi ka magsusuri, matatanso ka. Biro mo, ita, marunong naman loko. Sino pa ang hindi marunong manloko ngayon kung yung itang galing sa pinatuboy ng loloko na? Oh. Paano ka pa magsusuri ngayon? Ita yun, di marunong Tagalog. Eh, nung minsan, nag-uusap kami, hindi marunong Tagalog eh. O sige nga ako, aalis na kami ha. Hindi marunong. Bago kami umalis pasuri, umuwi, naisip ko, marunong, nagkukunwari lang. O ingat kayo. Di ba ganon mga kababayan? Huwag tayong magtiwala kahit kanino. Aalamin natin sila. Kung sino rito manluloko, madidiscovery natin yan. Yan po mga kababayan, salamat po sa panonood
At kung tayo po ay nagsusuri, ay sana po ay makadagdag po ito sa inyo at baka rin pwede nyong dagdagan kung meron po kayong mairagdag, no? I-comment nyo lang po sa baba. So, salamat sa panonood. To God be the glory.